My first year on TikTok, grabe, isang taon na pala ako sa TikTok. Ang bilis ng panahon. And I'm so thankful for all the experiences and people I met along the way. Nung magsimula ako sa TikTok, ang goal ko lang magbenta talaga ng products or mag-try ng affiliate marketing. Pero hindi ko na-expect na magiging ganito kalaki ang impact ito sa akin. Hindi ko naisip na magiging malaking part ng buhay ko yung TikTok live streaming. Naalala ko pa yung first time ko mag-live, parang trial and error lang. Nagla-live ako nun kumakain, tapos nagpapakita ko ng mga products para mabenta. And then, malabo, as in malabo talaga yung camera ko noon. Hindi lang ako makita ng masyado. Ganun talaga siya. And then isang araw, may nagsend sa akin ng 36 roses during my live. At sobrang na-touch ako. Hindi ko expect yun. Yung simpleng gesture na yun, yung naging motivation ko para mag-aral kung paano ko pa mapapa-improve yung pagla-live ko at paano magiging engaging and content ko. Sobrang hirap niya talaga sa umpisa. Almost 1 month yata ako na laging puyat. TikTok lang talagang ino-open ko. Walang iba. No Facebook. Walang ganyan. Nagsimula lahat talaga yun doon sa 36 Roses. Yun yung nag-pursue sa akin na ipagpatuloy yung live aralin ko. Para yung mga viewer ay hindi sila mag-alisan or mag-stay sila sa live, bagsakan ng gifts, mga ganon, kahit hindi ka sa kanila magsabi. Kahit na sobrang hirap talagang mag-isip ng content. Pero yung content ko talaga sa live, rumble talaga. As in, ibang-iba. Iba-ibang activities. May kantahan, may match, may question and answer. At iba-iba pa. Minsan, tahimik lang. Wala lang. Tunga ka lang doon sa camera. Pag wala kang viewer, ganun siya. And doon nag-start talaga ako maghapon ako nag-live. Ganun. Tapos tiyagaan talaga siya. Sobrang kailangan mo magtiyaga, mahabang pasensya mo. Kasi minsan almost half day ka na naka-live tapos pailan-ilan lang yung papasok sa live mo. Aalisan ka pa. Ganun yun. Siste ka. Pero buti na lang kasi kahit ganun yung mga content ko, may nag-stay pa din naman kahit papano. May nagbibigay ng mga gifts, mga ganyan. Kahit sobrang rumble, minsan sobrang boring talaga dun sa live kasi minsan tahimik lang ako, mga ganun. Pero sobrang laki na naging part nito sa achievements ko. Yung mga dating dream ko lang na magawa ko sa buhay, nagawa ko. And I'm forever grateful sa mga sumuporta, sa mga nagbigay ng gifts, sa lahat na nagbigay ng love at support nila sa akin. Kahit sobrang boring minsan talaga dun sa aking pagtalan, ay nandun pa rin sila. And I appreciate it so much. Hindi ko makakalimutan mga memories na yun. And I will treasure it forever. Sa lahat ng nagstay for almost 1 year, na-notice talaga nila yung pagtaba ko. Kasi yung ginagawa ko nga ba nag-live yun, kain lang ako ng kain. Wow. Tumaba talaga ako sa pag-live ko. And then, kasi nung nag-start ako, sobrang lang ako nun, skinny lang, ganyan. And then, after nung matapos yung sa taon, wow, eto na ako. Taba ko na, be. Doon ko nasabi na hindi ko pala kailangan ng vitamins. Pagkain lang. So, yun lang muna. Short story lang muna tayo kung paano ako nagsimula at hanggang maging isang taon na ako. 1 year. Oh my God. 1 year po yata. Wow. Sobrang up and down yung naging sa live. Minsan wala talaga. Minsan meron. Minsan Pasko. Minsan hindi. Ganun siya. Well, thankful pa din for 1 year. Well, yun lang muna guys. See you for the part ng kwento about kung paano ka nagsimula dito. Thank you for watching.